Ayan, good morning mga tropa. Dito po tayo ngayon sa Power Skill Technical Center. So samahan nyo ako ngayon at ipapakita ko sa inyo kung paano magawa ang aking mga students. Ano sila ngayon actual sila sa workshop. Samahan nyo kami ngayon. Ito po si Michael Kem. Kem, anong ginagawa natin ngayon? Papalit tayo sir ng ng CV boot. Ayan. Kasi may leak na yung CV boot natin. Tingnan nga natin. Oo nga. Ayun. Sira na nga yung kanya CV boot. Ayan. Antabayan natin itong ginagawa ni Michael. Ayan. Papalit daw siya ng CV boot. Yun. So, ayan, nakita nyo na diskarte para sipat ng screwdriver para makontra. Di ba? Hindi nyo alam yung technique na yun no? Kailangan talaga ng technique. Sige, yan. Tsaka pag ganyan kalalaki tornilyo, babaran nyo muna lagi ng WD-40 para hindi kayo mahirapan talaga sa pagpihit. Siyempre, yung mga pangilalim, mga kinakalawang talaga yan. Mga tornilyo. Okay. So, ito naman sa side na to, yung katapatan, actual training din sila. Protasya, anong ginagawa natin dito? Ito sir, papalitan daw po ng kasi maluwag. Ayaw, kalog na. Tsaka yung, sira rin yung boot, no? Tsaka yung boot. Ayan. Kaya kailangan palitan. Papalit sila ng rack end. Ayan. Masisira yung Good morning mga sir. Pag po magtatanggal tayo nung CV joint, kalasin na rin natin yung ABS sensor kasi pag bumaba tong axle, pag tinanggal natin sa shock absorber, maaaring maputol to, mag-check engine po tayo pag wala to. Ito paano nung magtanggal dito? Ito, sa pagtanggal naman itong pinaka CV joint natin, pupukpukin natin dito. Ayun, maluwag na siya ngayon kaya hindi na kailangan pukpukin para maibaba natin siya bago natin hugutin tong axle para hindi siya nakatungo. Yeah. Okay, sige. Ito yung safety niya. Okay. Boxing po. Boxing ng ating ball joint remover. Ito. Okay. Hindi kayo nagpapapalo-palo. Ayan po sila, tatanggal po sila ng ball joint gamit ang ball joint remover para hindi na sila magpapapalo-palo. Try mo nga, sukat. Yeah. Okay, sarap mo lang. Suksok mo muna, Mega. Pasok mo muna. Tapos, huwag mo hawakan, napitik yan. Sige, sige. Di na naman, sige. Sige. Okay. Ano akong basahan dyan? So ayan, nakalasin nyo na yung CB. Kailangan yan, marami kayong basahan. Ano natin ang brake. Tawag na brake cleaner. Linisin natin maigi. Guys, ito naman po si Sir Pio. Papalit po tayo na. Nagpapalit naman ng taillight valve lang naman. Papalitan niya. Busted ang isa. Boss Rico, kaway muna. Ayan. Busy po ang lahat. Ayan. Ano po? Pundido? Oo, sige.
Meron na? Dahil kamay. Pinasa muna natin. Ano lang mo muna, tornilyo mo lang muna. Ah, Ay tisa, para hindi malaglag. Hi guys, ito yung pagkakaiba ng rat head na sira at saka good. Tigas. Ito yung sira. Wala na. Ito naman tayo rat. Wala na. Wala na palitan sa rat. Okay. High-tech. Tapang ng amoy ng ano? O, ikot. Huwag kang mahiya, ipasok mo rin sa loob. Kamayin nyo na, ipasok mo rin sa loob. Sige, Pierre, ipasok mo. yan ako. Kailangan talaga yun, nakapasok sa loob. Ayan, ikot. Meron pa. Pero mo, napasok na. Oh. Tulak-tulak pa, Bierta. O, tigil mo na. Ganyan dapat talaga gagawin nyo para makapasok. Well lubricated yun. O, mamaya mo naman sobrahan. Mamaya mo na dagdagan. Sinasabi na ako. Sabi ko. Mabaw na. Saka may siya, may gatla. Hindi ka masasala. Oh, video. So, start. Ito yung clamp niya nung CB boot. No, meron yung iba ginagamit. Tools yan. Cable tie. Isa kasi meron yung nagtatanggal nito, hindi na binubunot sa ano. Halimbawa, nakakasira lang yun to. Kasi mahirap yung maglagay ng clip na ganito nang naka-mount. Kaya yung iba, cable tie. So, ganito naman, standard naman talaga, ganito. Pag ginagamit sa ano. So, mas maganda to. Okay. Nga lang, wala tayong tools talaga na para dito. Special Oo. Hindi naman lagi naiiwan. Hindi nadala. Yan. Kaya hindi na tayo makakapaglagay ng clamp. Ito lang ang gamitin yung vice grip. Kailangan pa panghila yan. ipit ng vice grip nyo. Adik yan eh. Ito, ngiwi na. So, Adik ang mayari. Naka-video tayo. hindi ko, isasample ko lang sa inyo ha. Pag hinigpitan nyo na ganyan, ihigitin nyo. Tapos, pag mahigpit na, sabay bali kayong pag-ganon. Tapos yung iting na iting ha. Dalawang ikot. Ano yun nyo talaga. Tuunan nyo. Dalawang ikot yata yan, sir. Oo, Dave, sinasample ko lang. Gano'n. Basta gaganoon mo. Hindi ko na inayos kasi pag ginanon ko, Oo, wala na. Sige, Dinem mo ko lang kasi gagawa ganyan. Marunong tayo na dati. Tatanggal mo na. Mas malaki nga lang. Gold meter. Oo. Mas matibay. Yan. Good. Yung tanker mo. Diba? So, tingnan nyo lang ha. Sige kayo. Final demo na, final demo. Hindi mo ko lang sa inyo. May kayo ang Yung expert daw, tira. isakto nyo rin sa group. Gear ka. Ito sa group. Sa group ba? Expert daw ng tracking to. Pwede, dapat kasi yan, nakaklang. May gato talaga. May pang ano na talaga to, may pang may tools siya na pang. Yun yung overnight. tools siya na pang higpit yan. Naksak yung Tignan mo, yan. manoy. Ano pa? Hindi pa, ipipitin mo lang. I-adjust mo yung ano mo, gear tayo tingin niya. I-adjust mo. I-adjust mo. Kasi Malayo na eh. Parang ito yung ko-kontra. Yaba na yun. Ididiin pa baba? So, i-adjust na ito. Kasi pag iginanoon mo yan, hihigit yan eh. I-adjust mo. Kasi pag ginanyan mo yan, di ba, nakahigpit. May pang ano dyan yung iniikot. Sige. Oh, Kaya, sige. banat. O, Yun, yung flat screw mo, flat screw. Yung flat screw. Flat screw. Kasi yung flat screw mo, itutulak mo to para hindi ano. Hindi siya Ganyan yung tropa ko natusok sa tiyan eh. Hindi mo na ako. Oo, pagtiin mo, huwag yung daliri mo patalan yan. Yan, okay.
Isa lang yung bike. Tapos si Coclose. Ito na, ito. Kahit anong ano na... Huwag mo naman sundutin din sa mata. Yan. Diyan din nasundot yung mata ng tropa ko. Babawi ka rin eh. Wala. Okay. Ligaya kaibigan. Yan, yung meron ako dyan ano. Yung one, circlet. Saan? Ito itong flat, yung maliit na ano. Wala tayong special tools eh. Sa akin na lang sa akin sa akin. Jelas. Okay. Axle check. Okay, axle check. Okay. Ito, mamaya nalalagyan to pag nasa loob na, no? Okay, malinis na malinis. All goods. Oh, kaway muna. Kaway. Bierta, wala ka. Bierta. Kaway. Thank you mga classmate. Suporta. Black tayo natin. Tayo na. Ito yung ating Tyrod N. No? So, ito, makikita niya yan, bubog taluwag. Ito yung pinagmumula ng wiggle. So, wiggle, nagutok. Yan. Pag yan talagang kalog na to, nalagutok na yan. Kaya nag-wewego, naghahalukay, magalaw yung steering mo. Yan, yung pinagmumula. Tsaka yung saan yung tira natin. Tsaka itong, kagaya nito, napakalarap na. Nalagutok na. Ito naman tinatawag na rack end or inner tie rod. Yan. Kaya pares na pinalta natin yan kasi useless na kung papalit tayo ng tie rod kalog naman din ang rack end o inner tie rod. Useless yung gawa. Kaya isinet na natin. So once na nagpalit kayo nito, rack end sa steering system, tie rod end, papalay natin yan. Make it sure na bago nyo kalasin, kaya kagaya na sinabi na pinabilang ko yung thread, bibilangin nyo yung thread kasi may alignment yan para hindi naman masyado malayo. Baka naman pagkapagkasing nyo binilang, mangyayari meron naka-toe in, naka-toe out, pikin-pikin naman yung bulok, no? Maubos agad, malakas ang kape, kaya as much as possible maibalik nyo sa dating alignment, pero hindi accurate yun, kaya kailangan mag-right. Kaya sa tie rod, meron tayong kaliwa, ito left, saka right. Hindi dapat magkapalit yan, no? Oo, may kasama kasi nasa inyo kung iba ang forma niya. Nakaharap ba kami sa sakyan, sir? Hindi. Nakatuloy ka. Yung harapan mismo ng sasakyan, hindi ikaw lang nakaharap. Yung harapan ng sasakyan. So, ito, kanan. Ito, kaliwa. Diba? Ganyan siya. Okay? Tapos, itong boot. Bakit ganun yung rack boot? No, kasi pag masisira yung pag hindi natin pinalitan itong boot, papasukin ng dumi yung rack and pinion, masisira. Tatakas siya, mawawasak yung oil seal niya sa loob. No? Okay? Yan tatandaan. Medyo hakap to. Medyo mahirap ipasok, pipilitin nyo lang to. Medyo kasi pagbago mahirapan kayo pasok. Pasok nyo muna to. Pagpasok nyo ng tie rod, ng rack end, dito. Yan. Ito ang pinaka-importante, no? Ito nga pala, yung lock washer niya. Kailangan nakaano doon, sir, yung mismong gap na. Yung lock washer niya, para hindi umikot yung rack end. May tamang orientation ng pag-gano. Nakita nyo may parang nakalawit siyang gano'n. Paki-video nga yun sa loob. Dito din sa loob. Ayan. Diba? Nakita nyo yun? Meron siyang groove. Nakita nyo yun? Pag ano? Ayan. May groove siya, diba? Yung doon sa groove, sa rack, doon nyo itatama to. Itong dalawang anong yan. Kapag hindi nyo na itama yan, diba? For example, ito yung loob ng
andito yung groove. Naitama nyo yung ganon. For example, ayan yung groove sa loob ha. Yung sa loob ng rack and pinion. Hindi nyo naitamang ganyan, hindi nyo naitama sa groove. Pag hinigpitan nyo yan, mapipit-pit to. Hindi na siya maglalak. So pag kinabit nyo kasi yan, ganito yan eh. Sesentro nyo yung groove sa loob. Ito yung groove. Pag hindi nyo naisentro, ganyan. Naipit to. Pipit-pitin nyo yan para hindi siya umikot. Ayun ang pinakalock niya. Kahit pitpitin nyo yun, kung ito namang hindi nakalagay dun sa groove, iikot yan. Doon na mag-uumpisa ang problema nyo. Luluwag tumayo. Kakalong. Worst scenario, matanggal. Malaglag ha. So maganda pala sir, unahin mo na ilagay ito doon. Oo, unahin nyo lagay ito. Unahin nyo, makikita nyo, unahin nyo sir. ito bago ilagay. Kasi papasok naman yung muna niya. Make it sure na, hindi, pwede naman mahihipo mo naman yun gaganoon mo. Okay, sir. Pag naiikot mo gano'n, basala yun. Bago mo palapatin to, make it sure na hindi mo naiikot yung lakwas. Kasi Pag mararamdaman. naiikot mo, mararamdaman. Pag naiikot mo ng lakwas, sala yan. Huwag mo na ilapat. Okay? Liwanag? Sir, Tapos, hindi na kapag mahigit, sir, higpit nito, pag higpit nito ng alalay, kasi may lakwaser naman yan, baka puwersahin yung ganon. Yung over-tight nyo, masisira naman yung rack and pinion sa loob. Kasi pag hihigpitan nyo yung ganon niikot yung rack, baka masira yung rack ha. Baka over-tight, baka parang gulong yung higpit nyo. Yung sa loob-loob nyo lang na mahigpit na. lumapat siya. At siya pinin. Oo. Kasi pag ganyan nyo, baka masira yung rack. Tamang lapat lang. Tamang higpit lang. Ikaw ang wala. Tapos, kasi huwag kayong, sabi ko nga sa inyo, may lakwaser naman yan eh. Apo sir. Pag napahigpit nyo, pitpitin nyo to. Pitpitin nyo to. Hindi na iikot yan. Napalak sa loob. Oo. Okay? Diwanag? Kaya mamaya pag naigpitan, takbo lang. Okay na sir? O, malinis na. Ah? Sige, grasahan nyo muna konti. Konti lang. Doon sa... Yung ngipin ng rack, lagyan nyo ng konting grasa. Kasi power steering naman yan, lubricated naman yung yung sa labas lang. Para. Okay, pwede na yun. O yan, ganyan. Baka maipit yung lock ha. Ano mo sa groove. Hawakan mo yung lakwaser para nakaano sa groove. Ilapat mo yung sa groove. Ayan, okay na. Nakalapat, sige, higpitan mo. Nakalapat na ha, sa groove. Hindi na mahigpit sir. Nakalapat na sir. Hindi mo mapipihit yan dyan. Okay, yung yabi tubo na. Yabi tubo nyo. Sabi ito bigay. Puwersa ka, na yung makakapuwersa ka talaga. Yan. Sige, sige. Ano pa? Yung may puwersa ka. Yan, ano. Wala na? Sige pa, sige pa. Sama mo na yung ano. Mga 80. Okay na, sir. Ha? Ganda ba? Ikaw nga, sir, ano, may puwersa ka eh. Parang nakukulangan ako rin sa pihit niya eh. Sagad na talaga. Sir, ayaw na gumalaw. Ayaw na talaga. Okay, sige. Lock nyo na, lock. Lock. Pitpitin nyo yung ano ha. Lata niya. Pitpitin nyo muna. Ano sir pag ganito? Oh, Hindi, pipitpitin nyo yung lata. Oo, syempre. Payapos dun sa ano. Hindi pa talikod. Hindi na ba? Ang martilyo lang ay. Martilyo. Ay, sa likod mo.
Tapos ba? Yeah. Kaya naabot yan. Kung hindi ka makakaano, yabi na lang. Okay. Balita dyan sa inyo, nakakabit na yan? Ito isa. Goods. Lock na lang, no? Dinagdagan mo Michael ng ano? Mga ilang grease. Dalawa sir, dalawa. Okay, sige. Ganda mo lock niyan, ha? Bibitaw yan pagka ano. Kaya, patingin ako na. Ano mo to? Biyer tayo yung sensor, nilinis mo? Oo, sir. Inanong ko ng contact cleaner. Sige. Ito nga. Ayan. Huwag nyo kakalimutan. Lagyan ng lock yung ano. Nakikita nyo na ba? Ay, yun. Di ba nakikita nyo pa? Kulang pa yata. Mahigpit na. Okay na ba di? Okay na. Dito mga mga. Konti lang. Yan na sa dati. Hindi, dyan na sa kabila. Yeah. Pa. Yung lumubog lang na konti. Kasi ikaw rin mahihirapan niya pag nagtanggal ka ulit. Pag lubog na lubog. Ayan. Hindi naiikot yan. Okay. So mamaya, lagyan nyo rin ng konting ano to. Para hindi naman humakab yung ano. Kahit konting item grease para hindi mahirap tanggalin yung gulong. Mga classmate, galing. Okay. Photo finish na. Gulong na lang. Nakatapos na si Kim. So, ang ginawa po nila rito, repack ng CB, no? CB joint, palit ng boot. Ayan. Tsaka nagpalit sila ng belt. Ang Serpentine belt sir. serpentine belt. Ayan. Yan ang PMS nila rito. Ayan, all goods na sila. Gulong na lang. So, ito sa kabila, kinakabit pa lang yung ano, rack end, tsaka tie rod end. Ayan guys, binababa nila yung kotse. At bakit bumagsak? Totork na nila yung ano. Yan, nakaset na yan, 19. So yan, kailangan din i-torque ang ano ng gulong para hindi nasisira yung stud. Bird, racing, iba. Para ano tayo, mukha ano tayo naman. Okay. So, okay na ba yun sa inyo? Kayo left side, nakabit na. Anong kulang? Caterpillar na lang? Sige. Sinukat mo kung magkano yung ilan yung thread? 18 daw. 18 dito na. 18. 18? Sige, wait lang. 18 daw na thread ang nakapasok. Okay na, ano nyo na? Aha. Tama, right, ito. So, ayan po, nakakabit na yung tie rod end. Medyo buka lang yung gulong. So, ina-align nila. So, mano-manong alignment lang. Nagamit silang tape measure. Ano yung distance ng gulong. So, yung method na ganyan, kasi wala tayo sa ano, masyadong malayo. Para makuha natin, gamitan ng tape measure. Okay pa? Yung... Hindi. Sukatin mo lang muna. Sukatin mo lang muna, markahan mo. Saan ba tumama kanina? Sentro ng gulong yan. Nasaan yung ano? Ayan. Pinakagilid sir. Nandito Basta makinig ka muna sa akin. Markahan mo muna. Make sure na walang tinatamaan yung measuring tape ha. Markahan mo muna. Saan tumama? Sa gitna, yung gitnang-gitna. Okay? Sige, ano yung tape measure? Hugutin mo muna. Bitaw. Okay na? Na ano mga dito? Ano yung tape measure? Marka nyo
Nasaan yung pangalawa? Ito, nasa tasa. Nasa Una, sir, una. Ayan. Ito yung una, ito yung pangalawa. Maiksi yung likod, sir. Oo. Buka yung buka. Hindi, posibleng 2 mm lang yun. Hindi, buka yung... Hindi, ulitin nyo nga, Sido. Baka may tinamaan. Teka, kailangan kasi magtama. Magano? Hawakan nyo. Sala. Pagbuka siya, maliit yung likod. Hindi, igitna mo ano. Huwag nyo sa baba. Huwag mo sa baba, ano. Sa pinakasentro ng gulong, sa gitna. Huwag mababa. Taas mo pa, taas mo. Itaas mo pa. Ayan. Sa'yo, ganyan din. Abierta, sukatan nyo. Ano, sir? Markahan mo, panibago. Tama yung unang marka? Tama? Malayo. Ha? 140. O sige, markahan nyo, markahan mo. O, di ba? Kasi sa alay yung ano nila eh. Burahin mo, burahin mo. 144. O, Yan lang, sir. 144 lang. sige, sige. Nabura mo na. Yan, 144. O, sa kabila, markahan nyo ulit. Sa likod naman. Sa likod. Sa likod. Ganon din na kung saan mo pinuwesto, huwag kasi rito sa mababa, may iba sukat niyan. Kailangan dito. Nakadiretso yung manibela? Metal pen. Taas mo pa, ayan. Taas pa konti, abierta. O, sige, markahan mo na. Okay na, sir. Markahan mo. Markahan mo. Kaya ako naman ito. Ikaw lang nakapagpapalagay. Magpaliwanag ka eh. O, Ano, pizza lang. Sige, mutay pa dito. okay? Ana, labas mo. Pizza, sir. Pizza. Labas mo, labas mo. Tuturo ko sa inyo. Paano? 133.5, sir. 133.5. Medyo lang, sir, ang diferensya na dito, sir. O, Ito yung ano. ito yung una. Ito yung una dito. Tapos ito yung pangalawa. O, digitnaan mo ngayon yan. O, i-adjust mo, igitna mo. Kailangan, siyempre, mahaba yung isa, maliit yun. Nasaan yung gitna nun? Ito, sir. O, Ito. asan ang gitna niyan? Ito. O, dyan mo ngayon imamarka yun. Kuhanin mo yung ano. 2.5 mm lang. Dapat magparehas yan. 2.5 mm. O, dito sa gitna ng 4. Yan. Yan. Ngayon yun ang kukunin mo. 2.5 mm. O, dito ka sa likod. Kasi sa likod ng, di ba yung sa likod ng malayo? O, yan ang kuhanin nyo ngayon. Habang papihitan mo, abierta pag wala sa ano, wala sa gitna. Kapag malayo dyan sa marking mo, papihitan mo ngayon. Ano ba? O, ano, nagsumentro? O, yan, o. Wala yung buhay. Oh, yan. Nakagitna. 4. 4, di ba? Sentro na. Parehas. Okay. O, nakita nyo na ibig sabihin. Manual. Manual na pag-align. Pero hindi ko, yung pag-align na ganyan, hindi accurate siya. At least, hindi masyado malayo. Kasi pag tinakbo nyo yan, pag tama ang diferensya niya ni media, malakas ang kabig niyan. No? So, pwede kayo ganyan, gamit measuring tape. O, pwede pa yan, tanse. Halimbawa. Ano mo pa rin dagat? So, ayan. So, ayan, dapat pa-align pa rin yan. Nga lang, yung alignment nating manual, at least di siya masyado malayo. Pag tinignan mo gulong dito, pantay naman. Dito sa kabila, ayan, medyo, hindi kagaya kanina, ang layo talaga, di ba? Bukang-buka. So, mauubos talaga gulong pag napakalaki ng diferensya. So, at least, pag itinakbo mo, hindi malakas ang kabig. Ang kabig, aalay na lang yan sa alignment para accurate yung alignment niya. Okay? So, yung output natin. Natuto na kayo ha? Ano yung manual? Alam na.